Magpiprepare tayo ng simple dish ng pansit para ma-prepare natin sa distribution sa ating neighbors. Kasi ang ulan na ito na paputol-putol ay magtatagal ng isang buwan o humigit pa ang sabi ng Lord. So, nandito tayo nagluluto sa ating humble kitchen. Actually, ginagawa pa yung kitchen. Nilipat ko kitchen ko dito sa area na to. Para we have to take advantage sa mga word of ng Lord. Sinabi ni Paul sa Galatians na we have to do good while we have a chance. While we have a chance to do good. Galatians 6:9 at sinasabi rin sa Peter. First Peter 4 chapter 8 verse chapter 4 verse 8. Let's do charity, especially in this worst time ng mga calamity. Yan. Para it will become monument sa Diyos. Magkaroon tayo ng remembrance, kasi itong sige na niloloob ng Diyos yan para magkaroon tayo ng break na makagawa tayo ng mabuti. Tuloy tayo dito sa ating podcast. Actually, nung isang araw sinabi sa akin ng Lord na kung intermittent fall of heavy rains nagtatagal. And according to the Spirit na nandito sa Spirit ko na more than a month, matagal ito. Nung nakaraan mga message ko, by July, sinasabi ng Lord na magla-lockdown by July. So, when they said lockdown, nasa isip ko agad, COVID. Pero ngayon, na-realize ko, ayon sa Spirit ng Lord, yung lockdown na sinasabi ng Lord, siya magla-lockdown. Kaya yung intermittent rain, walang tigil to. Ihinto lang para na-minimize, wag masyadong mag-deluge, mag-flood. Para masubside ng konti, pero pagkatapos nyo, i-repeat uli. So ganito ang sistema ngayon ng Lord. Mahigit isang buwan mangyayari to. Kaya dito matitest yung mga perseverance ng mga believers at saka yung opportunity na tayo ay makagawa ng kumilos ng mga hospitality at saka charity. Yung sa 1 Peter at saka sa chapter 4 verse 8 at saka sa Galatians, sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let's doing good. So kaya yung tayo ay believer, sabi dito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa pagdating ng takdang panahon tayo ay aani. Sabi, kung hindi tayo susuko. So ito mahabang panahon ito na mangangailangan ng mga tao kasi magla-lockdown. Ano pang mangyayari? Lockdown ng Lord. So, ang Lord ang magla-lockdown by means of yung mga deluge, mga floods, ma-isolate yung mga lugar. So, mga kailangan na siyempre ng pagkaraniwang mga
ang normal mga support ng mga tao. So kung ikaw ay Christian sa isang lugar, tayo ay inaano tayo, binibigyan tayo ng tinitesting tayo dito para maging matatag tayo at maganap natin yung sinasabi ng Spirit ng Lord na doing good, saka yung charity para hindi tayo may stagnant. So yun ang message na to, na ang Lord magla-lockdown. Ang Lord ang nagla-lockdown. Actually, yung prophetic ko ng July, na yung mga nakaraan pa na ang Lord magla-lockdown sa July. Akala ko COVID. So, ito ngayon ang ito ang nakita ko ngayon. Nakita ko na magla-lockdown talaga, pero hindi ang mga government ang magla-lockdown. Mismo ang Lord ang magla-lockdown. Siyang gagawa ng lockdown. So, by mga flooded, siyempre magkakaroon ng mga isolation yung mga lugar pag tumataas ang tubig. At mangyayari to, hindi to so yung mga mag-evacuate sa mga lugar. So dahil sa intermittent, ang taas-baba, mahihirapan ang tao, walang makakagalaw, may stagnant ang economy. So it's time na mag-ipon ka para sa heaven. So nakita naman natin yung may mga sasakyan na malalaking magaganda sasakyan, hindi nila magagamit ngayon yan. Kung sino man ang akala nila pinapakita ng mayaman sila dahil may mga sasakyan sila. Ngayon, hindi ubra yan. Yung sasakyan nila ang maaaring brought away sa kanila sa kapahamakan. Kasi lulutang ang sasakyan. Tulad nangyayari sa China, di ba? Dahil mga sasakyan na carried away na flood, mga deluge, na agos. So it could be happen here in the Philippines. So, yun ang ating ngayon. Message ngayon sa, actually kahapon pa to kaso nung na-sense ko sa Lord na magtatagal pala to, nagtapal ako ng mga bubong kasi mabababad yung mga butas lala, kaya ngayon, mamaya mamahagi kami lang. Konti muna, kasi long to ng Lord. Long, kumbaga sana sa Chinese mayroon silang long march. Ito, long march to ng Lord sa Philippines. So, kailangan persistent tayo. Okay? Well, sa ngalan ng Panginoon, ito ang ating podcast, Mensaheng Kaligtasan. So, yung Deacons, Brother Elma. Pag ko yung mag-message sana ako sa daming lamok. So, pwedeng maging breeding ng mga disease itong panahon na to. Sabi nga, sa mga baha may leptospirosis. It could be also become part of the suffering of the people, mga diseases. Kaso, sipon, ubo. So marami So, fiesta tayo ngayon, kaka-pray. Kailangan ma-exercise natin yung ating tawag yan, priest, diba? Pagka-priesthood. It's right occasion na magamit natin yung pagka-priesthood natin. Kasi siyempre pag normal ang time, parang yung prayer mo parang hindi masyadong. Ngayon talagang kumbaga sana ma-stretch your spirit para mag-pray. So hindi natin alam kung ano pa mga sa sakunang ito na mahabang pag-ulan ang
magiging parang effect or yung magiging yung parang sabi mo by collateral kung anong collateral effect sa bawat believer sa community. So believers ng lahat ng fellowship tumilos tayo. Pakan ako na lang tapos yung pito maraming lamok. So yun lang muna. Actually kahapon pa itong broadcast na to kaso inuna ko yung pag-ayos ng mga sa may ko lang ito nagawa. So sign out yung messenger mensaheng kaligtasan.